Aralin 8. Konseptong bayanihan sa pakikipagtalastasan. Pagninilay sa komunikasyong sosyal at interkultural. Sa mga nakaraang aralin, natutunan natin kung paano makisalamuha at magpahayag ng may epektibong estratehiya sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ngayon naman ay titingnan natin ang komunikasyon sa isang mas malalim na natatanging paraang Pilipino, ang konseptong bayanihan sa pakikipagtalastasan. Kapag naririnig natin ang salitang bayanihan, madalas nating iniisip ang tradisyonal na pagpasan ng bahay kubo o ang pagtutulungan sa panahon ng bagyo. Ngunit alam nyo ba na ang bayanihan ay buhay na buhay pa rin sa paraan ng ating pakikipag-usap? Sa araling ito, pagninilayan natin kung paano nagiging isang sama-samang pagbuhat at pagtutulungan ang komunikasyon upang mapaglapit ang mga magkakaibang kultura. Hihimayin natin kung paano ang pakikinig ng may empatiya at ang pag-iwas na makasakit ng kapwa ay ang mga anyo ng bayanihan, online man o offline. Tatalakayin natin ang ganda ng kulturang Pilipino sa ating pakikipagtalastasan. Ang tradisyonal na bayanihan ay ang sama-samang pagbuhat ng bahay kubo bilang simbolo ng pagtutulungan ng walang kapalit. Sa modernong panahon, ang konseptong ito ay hindi nawala, kundi lumawak lamang. Lumipat ito mula sa pisikal na pagbubuhat patungo sa paraan ng ating pakikipagtalastasan. Ang bayanihan sa pakikipagtalastasan ay ang sama-samang pagbuhat at pag-aalaga ng ating ugnayan, online man o offline. Ipinapakita ito kapag ang mga tao ay nagtutulungan upang magbahagi ng tamang impormasyon, nagkakaisa upang ipagtanggol ang katotohanan at nagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng magalang na pakikipag-ugnayan sa kabila ng pagkakaiba ng kultura o interkultural at ang estado sa buhay o kalagayang sosyal. Sa madaling salita, ang komunikasyon ay hindi lang basta pagpapalitan ng salita, kundi isang paraan upang magdamayan at magkaisa ang lipunan. Ang bayanihan sa pakikipagtalastasan ay ang paggamit ng komunikasyon hindi bilang isang paligsahan kung sino ang mas magaling magsalita at magpataasan ng mapatutunayan, kundi bilang isang paraan ng sama-samang pagtutulungan upang mapalawak ang pag-unawa sa lipunan. Ang konseptong ito, ang ating wika at pakikipag-usap ay itinuturing na mga bisig o kamay na nagbubuhat sa mabigat na pader ng hindi pagkakaunawaan, maling akala at diskriminasyon sa pagitan ng iba't ibang tao. Sa halip na gamitin ang salita upang magbato ng insulto o magpauso ng away online, ginagamit ito ng isang mabisang kabataan upang magsilbing tulay na naglalapit sa magkakaibang kultura at nagpapanatili ng kapayapaan sa komunidad. Sa madaling salita, ang pakikipagtalastasan ay nagiging isang anyo ng bayanihan kapag ang layunin mo sa pakikipag-usap ay damayan, tulungan, at iangat ang iyong kapwa. Ngayon ay himayin naman natin ang dalawang konteksto. Ang pagninilay sa komunikasyon ay nangangahulugang ginagawa nating mas makatao at makabayan ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig, online man o offline. Una, sa komunikasyong sosyal, ginagamit natin ang ating boses upang iangat ang kapwa sa pamamagitan ng pakikinig ng may empatiya, pagbabahagi ng katotohanan o totoong impormasyon at pagiging boses ng mga nangangailangan sa lipunan. At ikalawa, ang komunikasyong interkultural. Ito ay bayanihan na nagaganap kapag ang pagkakaiba sa wika, relihiyon o tradisyon ay hindi natin tinitingnan bilang pader o hadlang. Sa halip, ginagawa natin itong tulay upang magtulungan ang iba't ibang kultura para sa isang inklusibo at patas na mundo. Sa pangkahalatan, ang araling ito ay nag-aanyaya sa mga kabataan na baguhin ang kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap upang ang komunikasyon ay hindi maging sanhi ng pagkakawatak-watak, kundi maging isang sama-samang pagbubuhat patungo sa pagkakaisa ng bayan. Para naman sa pangkahalatang pagpapakahulugan ng konseptong bayanihan. Ang salitang bayanihan ay nag-uugat sa salitang bayan o komunidad o nasyon at para sa panlating-an na nangangahulugang pagtutulungan ng marami.
Sa pangkahalatan, ito ay kolektibong pag-uugali at natatanging pagpapahalaga ng mga Pilipino na nagpapakita ng kusang loob na pagkakaisa upang makamit ang isang magandang layunin para sa komunidad nang walang hinihintay na anumang kapalit o kabayaran. Ipinapakilala o pinapaalala nito sa atin na ang pagiging Pilipino ay hindi lamang tungkol sa sarili. Nakatali ang ating pagkakakilanlan sa kapakanan ng ating kapwa at sa pagbubuhat ng ating lipunan sa oras ng pangangailangan. Ngayon ay dumako naman tayo sa 5 pangunahing aspeto ng pagpapakahulugan. Una ay ang kolektibong pagkilos. Ito ang pagkilala na ang anumang mabigat na suliranin o gawain sa lipunan ay madaling natatapos at nagiging magaang kapag ang bawat kasapi ng komunidad ay nagkakaisa at nagaambag ng kanilang lakas, oras at talento. Ipinapakita nito na walang maliit na ambag. Ang bawat tulong ay mahalaga kapag pinagsama-sama. Ikalawa ay ang kusang loob na paglilingkod. Ang tunay na bayanihan ay walang hinihinging sahod, bayad o anumang material na kapalit. Ito ay isang bukal sa loob na pagtulong na nag-udyok lamang ng wakas na pagmamahal sa kapwa at tapat na malasakit sa kaligtasan at kapakanan ng nakararami sa lipunan. Ikatlo ay ang pakikipagkapwa-tao. Ito ay malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino kung saan tinatanaw natin ang kapwa bilang bahagi ng ating sarili. Ibig sabihin, hindi tayo hiwalay sa lipunan. Kapag may nagtatagumpay na isang Pilipino, karangalan ito ng lahat. At kapag may nagdurusa o nasasalanta, nararamdaman at pasan din ito ng buong komunidad. Kasunod, ang ika-4 ay katatagan sa gitna ng krisis. Ito ang natural na kakayahan ng mga Pilipino na bumangon at ngumiti sa kabila ng mabibigat na pagsubok. Ang bayanihan ay tradisyonal na sumusulpot sa panahon ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha o sunog, kung saan sa halip na mag-unahan para sa sarili, ang mga tao ay mabilis na nagkakaisa at nag-oorganisa upang mag-abot ng tulong, pagkain at kalinga sa mga mas nangangailangan. At huli, ang pag-angkop sa makabagong panahon. Ang bayanihan ay hindi lamang nananatili sa nakaraan. Ito ay nagbago at sumabay sa modernong digital na mundo. Sa kasalukuyan, hindi na lamang ito limitado sa pisikal na pagbuhat ng bahay kubo. Ang makabagong bayanihan ay makikita sa internet kung saan nagtutulungan ang mga netizen na magbahagi ng tamang impormasyon, mag-organisa ng tulong gamit ang teknolohiya, at magkaisa sa pagtatanggol sa katotohanan laban sa mga pekeng balita. Ang bayanihan sa iba't ibang konteksto ng komunikasyon. Sa konteksto ng komunikasyon, ang bayanihan ay nagiging pambansang kultura ng pagbabahagi ng boses, kung saan tinitingnan natin ang pakikipagtalastasan bilang isang sama-samang responsibilidad. Ibig sabihin, hindi natin ginagamit ang wika, ang ating talino, o ang social media upang maglamangan, maliitin o kutsain ang ating kapwa. Sa halip, ang ating mga salita ay nagsisilbing mga katuwang na bisig upang sama-samang buhatin ang katotohanan sa pamamagitan ng paglaban sa fake news at itaguyod ang kapayapaan sa pamamagitan ng magalang na pag-uusap sa kabila ng pagkakaiba ng opinyon o kultura. Sa madaling salita, ang komunikasyong may bayanihan ay nagaganap kapag pinili nating magsalita upang ipagtanggol, gabayan, at iangat ang lipunan sa halip na gamitin ito para sa sariling interes lamang. Ang bayanihan sa komunikasyong sosyal at interpersonal ay ang paglalapat ng ating pambansang kultura ng pagtutulungan sa ating pakikipag-usap ng harapan o interpersonal o sa mga malawak na lipunan o sosyal. Kapag ginawa natin ito, nagbabago ang layunin ng komunikasyon. Hindi na ito isang mababaw o simpleng palitan lamang ng impormasyon, kundi nagiging isang sama-samang pagbubuhat at pagpapatatag ng ugnayan ng mga tao. Ibig sabihin, nakikipag-usap tayo upang proteksyonan o protektahan ang damdamin ng ating kapwa, linawin ang mga maling akala, at mag-iwan ng suporta upang maging matatag ang ating komunidad laban sa mga anumang pagkakawatak-watak.
Ano nga ba ang apat na pangunahing paraan kung paano isinasabuhay ang bayanihan sa kontekstong ito? Una ay ang radikal at may empatiyang pakikinig. Sa paraang ito, ang pakikinig ay itinuturing na isang anyo ng bayanihan kung saan ibinabahagi mo ang iyong buong atensyon at emosyon sa kausap. Iniiwasan mong makinig ng may layuning sumagot agad, makipagtalo o magpabida. Sa halip, ginagamit mo ang iyong tahimik na preferensya upang tulungang buhatin ang emosyon na bigat o problemang dinaramdam ng iyong kapwa upang gumaan ang kanilang pakiramdam. Ikalawa, ang pagkalinga sa kapakanan ng iba sa pamamagitan ng wika. Ito ang matalinong pagpili ng mga salita, verbal, at kilos, di-verbal, upang pangalagaan at protektahan ang dignidad at emosyon ng kapwa. Ang isang mabisang kabataan ay lumalayo sa tsismis, paninirang puri, o mapanghusgang pahayag dahil may kamalayan siya na ang pagwasak sa pangalan ng isang miyembro ay pagwasak din sa tiwala at pagkakaisa ng buong komunidad. Kasunod, ang ikatlo ay pagtataguyod sa boses ng mga nangangailangan. Sa kontekstong sosyal, ang bayanihan ay nagaganap kapag ginagamit natin ang ating sariling lakas, boses at plataporma upang ipagtanggol at iparating ang hinaing na mga sektor na walang kapangyarihang magsalita. At ikaapat, ang kolaboratibong paglutas ng problema. Ito ang pagbabago ng pananaw sa isang usapan o pagtatalo kung saan iniiwasan ang pakikipag-away dahil lamang sa magkaibang opinyon. Sa halip, ang komunikasyon ay nagiging tayo laban sa problema, sa halip na ikaw laban sa akin. Ang lahat ng kalahok ay nagtutulungan at nagpapalitan ng matalinong ideya upang makahanap ng pinakamainam na solusyon para sa kabutihan ng buong komunidad. Ang bayanihan sa komunikasyon ay ang paggamit ng ating boses at wika upang iangat ang kapwa, patatagin ang ugnayan at magdala ng kapayapaan sa lipunan sa pamamagitan ng pagtutulungan online man o offline. Para naman sa komunikasyon na naiimpluwensyahan ng kultura. Ang kultura at komunikasyon ay laging magkakabit at hindi maaaring paghiwalayin dahil ang kultura ang nagsisilbing software ng ating isipan na nagdidikta kung paano natin tinitingnan at binibigyang kahulugan ang mundo. Ang komunikasyon naman ang nagsisilbing instrumento upang maipahayag natin ang ating mga paniniwala at tradisyon ito sa iba. Ibig sabihin, ang paraan kung paano tayo pumili ng mga salita, verbal, gumagamit ng mga senyas at distansya o di-verbal at makinig sa ating kapwa ay hindi natin matututunan ng tsamba. Ang lahat ng ito ay direktang hinubog at itinalaga ng lipunang ating kinagisnan. Kaya naman kapag nag-uusap ang dalawang taong magkaiba ang kultura, natural na magkaiba rin ang kanilang paraan ng pagpapahayag na kung hindi rerespetuhin ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Isa-isahin naman natin ngayon ang 5 pangunahing paraan kung paano kontrolado at naiimpluwensyahan ng kultura ang ating komunikasyon. Una ay ang high context versus low context na komunikasyon. Ang kultura ang nagtatakda kung paano o gaano kalaki ang papel ng sitwasyon at pahiwatig sa ating usapan. Sa mga high context na kultura, hindi sapat na makinig sa mga salita dahil ang tunay na kahulugan ay nakatago sa ekspresyon, katahimikan at tono upang mapahalagahan ang relasyon at hindi makasakit ng kapwa. Sa kabilang banda, ang low context na kultura ay nagpapahalaga sa katapatan at bilis. Kaya ang mensahe ay dapat direktang sabihin at kung ano ang binibitawang salita ay iyon ang eksaktong kahulugan nito. Ikalawa ay ang distansya at ang espasyo. Ang kultura ang nagdidikta ng komportableng agwat o espasyo sa pagitan ng mga nag-uusap. Sa kulturang Pilipino at Latino, ang malapit na distansya at pisikal na paghawak, gaya ng pagtap sa balikat, ay normal na senyales ng pagiging malapit, mainit na pagtanggap o palakaibigan. Subalit para sa kanluraning bansa, ang distansyang ito ay itinuturing na paglabag sa kanilang pader ng katayuan o personal space na maaaring magdulot sa kanila ng pagkailang.
Kasunod, ang ikatlo ay oryentasyon sa oras. Ang kultura ang nagtatakda kung paano natin pinahahalagahan at ginagamit ang oras. Sa mga kulturang monochronic, ang oras ay linear at mahigpit. Ang pagiging huli ay kawalan ng respeto. Sa mga kulturang polychronic, tulad ng kilalang Filipino time, mas maluwag ang pagtingin sa oras dahil mas pinahahalagahan ang relasyon, pakikipag-usap, at kasalukuyang sitwasyon kaysa sa nasusulat na schedule. Ikaapat, paggamit ng di-verbal na kilos. Ang kahulugan ng kumpas ng kamay at galaw ng katawan ay hindi universal. Ito ay nakatali sa kultura ng isang bansa. Ang pagkilos o ang kilos na natural at normal nating ginagawa araw-araw ay maaaring maging sanhi ng kalituhan o maling interpretasyon para sa mga taong hindi kabilang sa ating lipunan. At ikalima, ang pagkilala sa hierarkiya at autoridad. Ang kultura ang nagdidikta kung paano tayo makikipag-usap sa mga taong may mataas na katungkulan o edad sa lipunan. Sa mga kanlurang may mataas na power distance, tulad ng Pilipinas, may malaking agwat ang pinuno at miyembro kaya nangangailangan ng formal at magalang na wika. Sa mga kanlurang may mababang power distance, pantay ang tingin ng lahat kaya mas kaswal ang ugnayan. Ngayon ay talakayin natin ang pangkahalatang prinsipyo at paraan ng bayanihan sa komunikasyon. Una ay ang pundasyon sa bayanihan sa komunikasyon. Ang empatiya o pag-unawa sa nararamdaman ng iba at radikal na pakikinig ang nagsisilbing pinakamatibay na poste ng bayanihan sa pakikipagtalastasan. Ipinapakita nito ang komunikasyon ay hindi lamang isang paraan para magpalitan ng salita, kundi isang epektibo at aktibong proseso ng pakikibahagi ng emosyonal na bigat upang mapagaan ang dinaramdam ng ating kapwa. Ikalawa ay empatiya sa interpersonal na usapan. Sa pang-araw-araw na pakikipag-usap ng harapan, ang empatiya ay naipapakita sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong 100 bahagdan na atensyon at paggalang sa katahimikan. Ang pag-iwas sa pagpula, pag-antala o pag-agaw sa eksena kapag naglalabas ang saloobin ng isang tao ay nagpaparamdam ng tunay na malasakit na siyang nagpaparamdam o nagpapalalim at nagpapatatag ng inyong ugnayan. Ikatlo ay empatikong pakikinig sa edukasyon. Sa loob ng silid-aralan, ang empatikong pakikinig sa pagitan ng guro at mga mag-aaral ay lumilika ng isang ligtas na kapaligiran o safe space. Kapag alam ng mga estudyante na sila ay pakikinggan ng may pag-unawa at walang panghuhusga, nawawala ang kanilang takot na magkamali. Ito ang nagbubukas ng pinto para sa mas masiglang pakikilahok, tiwala sa sarili, at epektibong kolaborasyon sa mga pangkatang gawain. Kabuuan, ang mabisang paglahok at kakayahang sociolinguistic ang tamang pakikipagkapwa tao ay nangangailangan ng kakayahang sociolinguistic, ang pag-alam kung kailan, paano at kanino gagamitin ang wika batay sa kultura at panlipunang gampanin ng kausap upang maiwasan ang hidwaan. Sa di-verbal at verbal na estratehiya, ginagamit natin ang mga ito para sa pag-aangkop ng rehistro ng wika, code switching at di-direktang pagpapahayag o pahiwatig, kasabay ng maingat na pagkontrol sa kilos, espasyo, titig, pagpapahayag, kasabay ang maingat na pagkontrol ng ating kilos na parang nakatali sa kultura. Epektibong pagpapahayag at mga teksto. Upang marinig ng publiko, lumilikha tayo ng mga tekstong public-facing, gamit ang lohika, empatiya, nakatatawag pansinghuk, at malinaw na panawagan sa pagkilos. Batay sa 5 haligi, gaya ng kamalayan, pagkakaiba, pagkakapantay-pantay, kaugalian, at pananagutan. At para sa konseptong bayanihan sa komunikasyon, ang makabagong bayanihan ay ang pagbabahagi ng boses, online man o offline. Isinasabuhay rito sa pamamagitan ng radikal na pakikinig upang magbuhat ng emosyonal na bigat, paggamit ng wikang may pagkalinga, pagtatanggol sa mga nangangailangan at kolaboratibong paglutas ng problema.
Ang pag-unawa na ang komunikasyon ay laging naiimpluwensyahan ng kultura ay nagtuturo sa atin ng walang superior o pinakamagaling na paraan ng pakikipag-usap. Ang bawat estilo, maging ito man ay high context o low context, monochronic o polychronic, ay may sariling ganda at katwiran. Dahil dito, ang tunay na susi sa mabisang interaksyong interkultural ay ang pagiging bukas na isip at mahigpit na pag-iwas sa ecocentrism o ang maling pag-iisip na ang sarili nating kultura at gawi lamang ang palaging tama. Ang mabisang communicator ay hindi naghahatid ng panghuhusga, kundi nagtatayo ng tulay ng pag-unawa at kapayapaan saan man siyang komunidad mapapadpad.